Magandang araw mga bata! Ang pag-aaralan natin ngayon ay Araling Panlipunan, Quarter 4, Weeks 5 and 6. Tungkulin ko sa aking komunidad. Sa pagtamasa ng mga karapatan, dapat mo ring maunawaan na sa bawat karapatan ay may tungkuling dapat gampanan upang maging maayos, mapayapa at maunlad ang iyong komunidad. Sa araling ito, inaasahang maipaliwanag mo na ang mga karapatang tinatamasa ay may katumbas na tungkulin bilang kasapi ng komunidad. Ano-ano nga ba ang tungkulin natin sa ating komunidad? Ano kaya ang magiging epekto sa ating komunidad kung ginagawa natin ang mga tungkuling ito? At ano naman kung hindi? Bata man ako at nagtatamasa ng mga karapatan, may tungkulin din ako sa aking komunidad. Halina tukuyin ang mga tungkuling ito sa ating komunidad. Una ay tungkulin nating tumawid sa tamang tawiran at sumunod sa batas trapiko. Sunod naman, tungkulin nating itapon ang basura sa tamang lalagyan. Tungkulin din nating makilahok sa mga programang pangkalinisan at pangkalusugan ng komunidad. Tungkulin nating tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad. At tungkulin nating tumulong sa pagtatanim ng mga puno. Ngayon naman ay gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan sa iyong kwaderno o sa sagutang papel. Gamitin gabay ang mga ipinakitang larawan. Sa unang tanong, ano-anong tungkulin sa komunidad ang ipinakikita ng mga larawan? Ang maaaring sagot ay tumawid sa tamang tawiran at sumunod sa batas trapiko. Magtapon ng basura sa tamang lalagyan. Makilahok sa mga programang pangkalinisan at pangkalusugan ng komunidad. Tumulong sa mga nangangailangan lalo na sa panahon ng kalamidad at tumulong sa pagtatanim ng punong kahoy. Sa ikalawang tanong, bakit mahalagang isagawa ang mga tungkuling ito sa komunidad? Ang maaaring sagot, upang maging maayos, mapayapa at maunlad ang ating komunidad. Sa ikatlong tanong naman, ano ang mangyayari sa komunidad kung gagawin ang tungkuling nasa larawan? Ang maaaring sagot, ang mangyayari sa komunidad kung gagawin natin ang mga tungkulin natin sa larawan, ito ay magiging mapayapa, maayos, at kasiyasiyang tirhan dahil maunlad ito. At sa pang-apat na tanong, ano ang mangyayari sa komunidad kung hindi gagawin ang mga tungkuling nasa larawan? Ang maaaring sagot ay, ang komunidad ay magiging magulo, hindi magkakaintindihan ang mga tao, at hindi ito uunlad. Ngayon naman ay tumungo tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Iguhit sa papel ang maaaring maging epekto ng pagtupad at di pagtupad sa tungkulin. Sa unang bilang,
Maraming nagmimina sa bundok ng iyong komunidad na walang pahintulot ng pamahalaan. Ano ang mangyayari sa komunidad? So ang gagawin natin sa gawaing ito ay iguguhit natin kung ano ang mangyayari o ano ang magiging epekto ng pagmimina sa bundok ng ating komunidad nang walang pahintulot sa pamahalaan. At narito ang halimbawa. Ito ay magiging kalbo at magkakaroon ng polusyon ang kalupaan at mga ilog. Sa ikalawang bilang naman, malinis ang kapaligiran at disiplinado ang mga tao sa iyong komunidad. Ano kaya ang magiging epekto nito? Ang maaaring sagot ay makikita natin sa larawan na ito ay mapayapa, maayos at maunlad. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat sa iyong sagutang papel kung ano ang tungkuling dapat isagawa sa bawat sitwasyon. Sa unang bilang, namamasyal ka sa palaruan ng iyong komunidad. Nakita mong sinulatan ng mga bata ng pentel pen ang siso. Ang maaaring sagot ay pagsabihan ang mga bata upang mapangalagaan ang mga kagamitan sa palaruan ng komunidad. Ikalawang bilang, nakita mong itinapon ng iyong bunsong kapatid ang balat ng kinain niyang candy sa sahig ng inyong bahay. Ano ang gagawin mo? Ang maaaring sagot, pagsabihan ang kapatid na huwag magtapon ng basura sa sahig at itapon ito sa tamang basurahan. Sa ikatlong bilang, marami kang nakitang mga nakatambak na bote at dyaryo sa gilid ng inyong bahay. At ang maaaring sagot, linisin ang mga nakatambak na bote at dyaryo upang mapanatili ang kalinisan ng kapaligiran at maaari din itong ibenta o i-recycle. Sa ika-4 na bilang, nakasulat sa babala ang bawal ang manigarilyo. Nakita mo na maraming tambay ang naninigarilyo sa tapat ng babala. Ang maaaring sagot ay pagsabihan ang naninigarilyo na sumunod sa mga panuntunan. Sa panghuling bilang, nagwawalis ng bakuran ang kapatid mo. Inipon ang mga dahon ng puno at sinunog. Ang maaaring sagot, paalalahanan ang kapatid na iwasan ang pagsusunog ng mga dahon dahil nakakasama ito sa ating kalusugan at sa kapaligiran. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Iguhit ang hugis puso sa iyong sagutang papel kung kaya mo nang gawin ang mga nakatalang tungkulin. Para sa gawain ito ay magkakaiba-iba kayo ng sagot. Depende sa kung kaya mo na itong gawin o hindi. Sa unang bilang, magbayad ng buwis. Ikalawang bilang, magtapon ng basura sa tamang basurahan. Ikatlong bilang, isumbong sa pulis ang mga masasamang tao. Sa ika-4 na bilang, tumawid sa tamang tawiran kahit walang nakatinging pulis trapiko. Pang-5 bilang, sumali sa kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Ika-6 na bilang, dumalo sa mga pagpupulong na ipinatatawag ng barangay.
Pang-7, tumulong sa pagtatanim ng mga punong kahoy. Pang-8 bilang, pangalagaan ang mga kagamitan sa palaruan ng komunidad. Pang-9, makilahok sa mga proyekto at programa ng komunidad. At pang-6, tumulong sa pagdakip ng mga magnanakaw. Ang iyong sagot ay depende sa kung ito ay kaya mong gawin o hindi. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Iguhit sa iyong sagutang papel ang iyong tungkulin sa bawat karapatang nakatala. Sa unang bilang, karapatang maisilang at mabigyan ng pangalan. At ang ating magiging tungkulin ay pangalagaan natin ang ating pangalan. Sa ikalawang bilang naman, karapatang magkaroon ng pamilyang magmamahal at mag-aalaga. At ang ating tungkulin, pahalagahan at mahalin ang pamilya. Sa ikatlong bilang, karapatang makakain ng masustansyang pagkain. At ang ating magiging tungkulin, kumain ng masustansyang pagkain. Sa ika-4 na bilang, karapatang makapaglaro at makapaglibang. Ang ating magiging tungkulin ay ingatan ang mga kagamitan sa palaruan. Ika-5 bilang, karapatang makapag-aral. At ang magiging tungkulin natin ay mag-aral ng mabuti. At sa panghuling bilang, karapatang makapamuhay sa isang maayos, malinis at tahimik na komunidad. Ang magiging tungkulin natin ay maging disiplinado at sumunod sa mga panuntunan ng pamahalaan. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Karapatan mo ang magkaroon ng isang ligtas at malinis na kapaligiran. Iguhit sa papel ang tungkulin mo sa pangangalaga sa kapaligiran ng iyong komunidad. Lagyan din ito ng 2 pangungusap na paliwanag. Narito naman ang maaaring sagot. Bilang isang bata, tungkulin kong pangalagaan ang aming komunidad. Magagawa ko ito sa pamamagitan ng paglilinis ng kapaligiran, pagtapon ng basura sa tamang basurahan at pagtanim ng punong kahoy. At para sa ating assimilation, kopyahin ang katulad na organizer sa sagutang papel. Isulat sa bawat kahon ang mga tungkulin mo sa iyong komunidad. Ang maaaring sagot, mga tungkulin ko sa aking komunidad, tumulong sa pagtatanim ng puno, itapon ang basura sa tamang basurahan, tumawid sa tamang tawiran, at makilahok sa programang pangkalinisan. Hanggang sa muli mga bata!